Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kaaldab. Na kung saan na naman tayo na naman po ang wagi at tayo ang bida. Di po ba? Pag-uusapan natin kay Mengay. At syempre kay Catherine. Unahin po muna natin itong kay Catherine at kay Alden. Marami ko nakukuhang komento galing po mismo sa Canada, galing mismo sa Calgary, na kung saan maraming mga mamis, mga titas ang magpapatunay na hindi nga po talaga close sa isa't isa off-cam sina Alden Richards at si Catherine. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Bagamat mahirap talagang sabihin, mahirap talagang kumbaga ipagpilitan, wala andun talaga yung point na tama ka Mr. Destiny, kasi kahit hindi naman nakikita, kahit hindi naman kumbaga ramdam mo na may mali, ramdam mo na kumbaga parang hindi talaga komportable si Alden Richards na hawakan, akbayan si Catherine. Hindi po ba? Pansinin nyo rito yung kamay ni Alden Richards. Imbis na ipapatong niya, hindi niya nagagawa. Tapos ano pa? Di po ba? Ano pa yung lagi niyang tinitignan? Kapansin-pansin na mas priority niya yung cellphone niya. Di po ba? Samantalang dapat, kumbaga, abang pans yung aanuhin niya dyan. Di po ba? Todo alalay. Pero, kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, mahirap talaga mag-react. Mahirap magkomento. Tignan nyo na lang si Joros, napakalayo sa dalawa. Hindi nga po niya magawang kumbaga itulak si Catherine, si Alden, na talagang lahat sila sama-sama na kisugan ito para lang sa mga fans. Sa bagay mga kaldab, pagdating po ng mga promotion dyan, magpapakilig na yan. Pero sa mga ganito, halatang halatang dumidistansya sila sa isa't isa. Pero syempre, walang maniniwala kay Mr. Destiny. Lahat ng sinasabi natin, fake news Lahat ng mga ina-update natin, hindi totoo. Di po ba? Pero gaya ng pinapaliwanag ko, Aldab Nation tayo Ano man po yung sabihin ko rito, mga mamis, mga titas, mga senior lang po ang mas madaling makakaintindi at makakaunawa po sa akin. Lahat po ng mga papasok po ng 2021 hanggang ngayong 2024, puro mura po ang aabutin ko dyan. Puro panglalait, pang-iinsulto na kumbaga matagal ng ganyan. Hayaan nyo na lang po yung buhay nila Mengay, nila Alden. May sarili-sarili na po silang kumbaga relasyon. Masaya na si Mengay kay Congressman Arjo. Bakit ayaw nyo pantantanan? Hindi po ba? Hindi naman po ako namimilit. Gaya po na sinabi ko, mga fans po namin dito since 2015 hanggang 2019. Wala na pong iba, hindi na po magdadagdag yan at never na po kami magkakaroon ng fans since 2021, 2020. Kasi dito na po kasi nagsimula yung Sarsuela. Dito na po kasi nagsimula na kumbaga hindi na pagsamahin ng GMA at Itbulaga sila Mengay at si Alden Richards. Di po ba? Para kumbinsi rin. Para alam din po nila na kami umaayon lang po kami sa mga membro po namin. Gaya nga po ng pinapaliwanag at sinasabi ko, hindi nyo ako naiintindihan at nauunawaan dahil hindi po kayo Aldab Nation. Pero kung Aldab Nation po kayo at dumating yung point na nakasama nyo po kami sa Philippines Arena, sa loob po ng Broadway, doon nyo lang po masasabi at magkakaintindihan po tayo. Gets nyo na? Di po ba? Well, balikan natin si Mengay. Gaya po na sinasabi ko kanina, maraming mga legit dabber cards na nagsasabing dapat ibalik na si Main. Dapat huwag tanggalin si Main. Dapat bigyan pa ng pagkakataon si Main kasi mahirap nga po raw na kumbaga alam nyo na yung ibig kong sabihin mga kaldab, mahirap na raw pong humanap muna ngayon. Humanap pansamantalang kapalit ni Mengay.
Dahil karamihan naman po ng artista sa TV5, maiilang nga po kina Henyo Master Joey De Leon, Bossing Vic Soto, at kay Tito Sen. Hindi ka kumbaga siguro after 4 months, 6 months bago ka makakuha ng mga magagandang galaw. Kasi gaya nga po, hindi ka, iba po kasi si Mengay. Ang pagkakaiba ni Mengay, pag ginawa niya, gagawin at gagawin niya. Maging maganda man yung kalalabasan o hindi. Basta't naisip niya, di po ba? Matawa man po yung audience o yung mga viewers. Basta naisip niya ang gagawin niya. Depende na lang po kapag ka mabigat. Pero pag alam niyang kaya niya at tumakbo sa utak ni Mengay, gagawin niya. Hindi po katulad nila Miles, nila Atasha na may ilang sila. Although maganda kung gagawin nila at sila yung gagawa. Bukod sa sexy na at talaga naman pong kumbaga bata pa. Di po ba? Kaya lang syempre ang unang papasok sa kanila maganda ba yung dating nito? Matatawa ba o sasaya ba yung mga audience o hindi? Baka ako lang yung maging katanga-tanga o katawa-tawa sa mata nila na hindi naman maganda sa paningin niya. Di po ba? Hati kasi yun Ibig kong sabihin na pinupunto ko, naiilang silang gawin yung mga bagay-bagay na ginagawa ni Mengay. Yung maglalakad pa palabas, di po ba? Yung tipong parang OA, kung OA mong titignan pero masaya siya. Yung tipong ang corny naman yan pero maganda yung punchline niya tsaka yung mga effort na ginagawa niya. Yun yung pinupunto ko na hindi po nila siguro nagigets o naiintindihan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, yan ang isa sa rason kung bakit hindi nila po pwedeng basta-basta na lang tanggalin si Mengay. Hanggat nakapirma si Mengay sa kontrata, mananatili siya sa Itbulaga. Maliban na lang po talaga kung tuluyan nga po talagang hindi na siya pabalikin at tapusin na lang ang kontrata na ganun-ganun na lang. Ibig sabihin yung halimbawa pinirma niya 3 years, 4 years, mawawalang visa na yon. At papasok na nga po dyan ang mga baguhang artista ng GMA, ng TV5. Kasi ABS-CBN, iilan na lang Halos karamihan pumunta na sa GMA Kapuso. Di po ba? Tapos yung iba naman, wala na. Kumbaga, parang nag-aantay-antay na lang. Tapos yung iba, nag-business na lang. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga kaaldab, ako, masaya po ako pag nawala si Mengay. Kasi unang babagsak talaga rito yung R-Main at Main Fanatics. Alam nyo kung bakit? Wala nang post. Wala nang ganap. Wala nang update. Hindi naman kasi nagbibigay ng update si Mengay agad-agad. At hindi naman po yan nagpo-post araw-araw. Kaya yung iba, makakalimutan. Gaya po ng nasa dulo ng dila natin, mga kalam, James Reid, tsaka Nadine Lustre, di po ba? Noong mga panahon na napakarami mga posts, talagang kinasasabikan at kinagigiliwan sila sa social media. Kaya lang biglang nawala. Di po ba? Nagsolo si James Reid, naghiwalay. Yung fans club nila biglang bumagsak. Biglang sa isang iglap naglaho. Pati yung Liz Gwen. Kaya nga yung iba ibabalik ko lang maraming kumbaga humahanga sa atin, sa Aldab Nation. Kasi kahit po pinaghiwalay daw sina Alden at si Mengay, naging matatag daw po tayo. Naging kampante. Lalo na po pagdating sa pakikipaglaban. Lalo na po at ang kalaban natin ay hindi maliit lang, kundi napakalaki. Hindi po ba? Napakalaking network. Yan ay walang iba kundi ang GMA Kapuso. At syempre ang Itbulaga na talagang mahirap talunin. Pero nagawa po nating manindigan at hanggang ngayon nakatayo pa rin po tayo after 9 years. Real talk yan mga kaldab, after 9 years. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po
na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.